i-enjoy po natin ang aaral ng salita ng Diyos. Yeah, good morning. Sino po sa inyo ang nakaalam na medyo matagal-tagal lang simbahan natin? Amen? Tayo ay nag-celebrate na ng pang-44 church. Ako inabot ko ang church na to ay ilang taon na ba ako dumating dito? Nasa 20 years na akong higit ako dumating dito. So kalahating taon. Simula nung mapunta ang church na Panginoon. Yung church na ito. Pero ang ipapakita sa inyo, hindi ka parusahan. Pero ang ipapakita sa inyo, para magkaroon kayo na hindi yan, dagat dyan. Pero ang ipapakita sa inyo, para magkaroon kayo ng kung anong pwede nyo makita at magkaroon ng observation. Ano nakikita nyo? Fan, o kaya parang swimming pool. Tapos dyan, nakikita nyo, no? Anong makikita nyo? Anong kulay? Ha? Malumi, kulay green, malumi. Tapos, nakakulong lang siya. Well, hindi dumadaloy yun at pinipin siya. So, pwede siya pagmula ng malaria, dengue, pwede rin na leptospirosis. So, ibig sabihin, yung ganyang tubig, ang ganyang lugar ay pwede panggalingan ng sakit. Imagine mo, ano pwede makuha dyan? Sakit. Mga karamdaman na nakukuha sa mga ihihin ng daga, yung leptospirosis. Malupit din yun. Hindi yung malaria, pwede rin yung malaria. Dengue, pwede. Sino yung mga nating rito? Galing lahat yun sa tubig. At ang sabi, yung pong malaria ay galing sa tubig na pinanggalingan ng lamok na ganyan. So ang tawag natin dyan ay stagnant water. Sabihin sabay-sabay, stagnant water. Pag sinabi natin stagnant water ay ganyan. Hindi na bihirang madagdagan, hindi rin nababawasan, yun at yun pa rin. So, imagine mo, kung ang simbahan natin ganyan, kung tayo ay ganyan, stagnant, pwede tayong panggalingan ng sakit. Kaya ang pamagat ng ating message ngayon ay fresh and flowing disciple. Sabihin din sabay-sabay, fresh and flowing disciple. So yung alagad na, ano ba sa Tagalog fresh? Sariwa. Yung disciple na laging sariwa ay nagpo-flow. Ano ba sabihin nagpo-flow? Umaango siya, gumagalaw siya. Hindi siya stagnant na disciple. So stability is good, but stagnant is deadly. Nakakapatay ang buhay ng isang alagad na stagnant. Kasi gusto ng Panginoon na tayo maging fresh and flowing. So pag sinabi natin stagnant water o stagnant, tinignan ko po yan sa Webster Dictionary. Ang meaning po nila ay, sabi nila ay still water, not flowing. Hindi nagtubig siya, pero hindi nagpo-flow. Hindi maagos. And then, we need change, sabi niya, kasi pwedeng paggalingan ka ng mga sakit. So, and so on and so on. So, makaramit ang buhay na stagnant. So, papasin natin, sa atin, kung ikukumpara natin, tinignan ko ang sarili ko dyan. Ako ba ay, yun pa rin ba ako ngayon, ako ba ay nabubuhay na tulad ng isang tubig na stagnant? Para pinanggagalingan ako ng sakit, nakakahawan na ako sa iba. Alam niyo naman po yung sakit ng isang pananampalataya na stagnant. Di ba? Kaya ang sabi ni Paul, sabi niya, sikapin ninyo na ingatan ninyo, sabi sa aklat ng Hebreo, di ba? Ingatan ninyo na huwag magkaroon ng mga
ang tawag doon, sakit o bitterness ang bawat isa na mahawa naman ang iba. Ibig sabihin, pag nabuhay na stagnant, ang isang mananampalataya, maraming mahahawa. So, imbis na blessings, sakit ang pwedeng maibigay niya sa kapwa niya tao. So, makikita niyo ngayon, yung binasa kanila Mr. Piggy, hindi nila gustong maging stagnant na disciple. Diyan, pag binasa natin ang chapter 4, diyan gumawa ng miracle si Pedro sa si Juan nung pinalakad nila sa pangalan ni Jesus yung isang lumpo na 40 years old ng lumpo na nasa may pinto ang maganda ni Solomon na humingi sa kanya ng pera, pero sabi niya, wala kaming salapi, pero mayroon kaming ibigay sa iyo sa pangalan ni Jesus ng taga Nazareth, stand up and walk. At sa pamamagitan nun, nang lumakad yun, kasi kasama ni Pedro, ako nagkaroon ng preaching. At maraming kumilala sa Panginoon, at dahil yan, sabi dyan, hinuli sila ng mga namumuno sa Jerusalem, mga pari, mga matatanda, yung mga elders. Kumbaga ngayon, nung araw kasi makapangyarihan yung mga pari. Tapos, plus yung mga elders, yung Sanhedrin, yung mga senador ngayon, na parang ngayon nag-aaway-away. Sila yung humahatol sa mga gusto rin ipapatay. At hindi lang yun, pati yung mga hindi sumasampalataya sa Panginoon, yung mga Gentiles people na around ng Jerusalem na doon, sila yung hinuli at sila yung pinagbantaan at pinagbawalan. Tingnan ninyo, sabi niya, kalat na ang inyong panangaral. Hindi naman sila, gusto sila ipapatay agad-agad, kaya lang hindi sila maipapatay kasi baka magalit ang taong bayan at sila naman ang pagbabatuhin. Dahil nga, doon sa Himala, hindi nila kaya ang pasubalian. Kaya nang makikita nila yung lumpong pinanganak na lumakat, wala silang masabi. Kaya ang ginawa na lang dyan, sabi niya, bago dumating ng verse 23, sila ay pinagbantaan, sila ay pinagbawalan, na huwag na silang mangangaral. At ang sabi nga doon, tungkol kay Jesus, ang sabi nga doon, nangatwirin yung dalawa na kayo na ang humatol kung sino ang susundin namin, kung susunod kami sa Diyos o sa tao. Hindi namin kailang, sabi hindi namin maaaring hindi ipahayag ang aming nakita at nasaksihan. Hindi namin ito pwedeng iba palang bahala, kaya kayo nang humatol. Hindi, sabi ng mga alagad, ng mga pare, pag ginawa niyo yan, alam niyo na ang mangyayari sa inyo. So kaya pagdating ng verse 23, nanalangin po yung pumunta yung dalawa, nag-report sa mga kasamahan, at sila nagsimulang ibinalita niya yung nangyari. At kung paano sila pinahagupit at paano sila pinabantaan. Kaya alam naman kung may banta, alam mo nga si Elias nga, propeta ng mga pamirihan, nagbababa ng apoy, pumatay ng maraming propeta ni Baal. Nabasa niyo na ba yun? Pero nung binantaan ng isang reyna, ano nangyari sa kanya? Takbo! Tumakas hanggang lugar ng Horeb. Isipin mo from Jerusalem to Horeb. Ilang araw mo lalakbay yun sa lakad? 40 days. 40 days po siya naglakbay hanggang sa Horeb. Sa pagtakas. Dahil lamang sa isang babae. So dito, imagine mo yung bantang yun, alam niyo mamamatay siya, yun din yung banta doon sa dalawa. At sa lahat ng kapatiran na sumasampalataya sa Panginoon. At sabi nga sa prayer ng mga kapatiran, sa pamumuno ng mga apostol, sabi diyan, bakit ang mga tao ay nagbabalak ng masama laban sa iyong hiniran? Ibig sabihin, laban sa iyong church. Sabi dito, Panginoon, yung mga tao, yung mga nagbaplano ng walang kabuluhan, ginawa nila yung mga bagay na plano mo. At ngayon, Panginoon, narito ngayon, sino nandoon? Andito si Herodes, yung hari, may presidente, gobernador, nandun si Poncio Pilato. Sabi niya, at ang mga intim, at sila'y pinababantaan nila kami. In church natin, wala pang banta na bawal na magtipon. Nung pandemic, di ba ang hirap? Wala magtitipon. Ang mahuli, kulong. Pero mga pastor na kulong dahil sumuway. Nahuli, nagtitipon sa church. Nakulong. Yung pastor na isa, nakulong. Doon na rin namatay. Tanungin niyo si Jerome. Yun ang kaso nun. Nakasama ni Jerome sa kulungan. Ang kaso nun, paglabak sa roon ng pandemic na dapat hindi nagtitipon ang simbahan. Kaya nung pandemic, di ba? Wala tayong church.
na pagtitipon. Ang ginawa natin, nagbahay-bahay, 5-5. Kumpleto sa protocol. Mayroong baril, pagkuha ng temperatura, mayroong alcohol, at mayroong walking distance. Walking distance. Ano? Social distance. May distansya ng ilang upuan at nakamas at naka-windshield. Face shield. Kuya, pinagsasabi ko. Bakit? May banta eh. Ito din dalawa, nagpray sila. Nandito sila ngayon, Panginoon, ang sabi niya, ayaw namin mo stagnant dahil lang dito sa bantang ito. Dahil dito ayaw namin matigil. Na ngayon na lang. Hindi po pwede ito. Ang ibig sabihin niya, kailangan po namin maging fresh. Kailangan namin magawa yung gusto talaga ng Panginoon. So, Panginoon, loobin po niya sa pangalan ni Jesus, nangilingkod na si Jesus, na kami anong prayer? Makagawa ng mga kababalagan, mga tanda, mga sign wonders, miracles. Dami dyan. At habang sila pagkatapos ng kanilang prayer, anong sabi doon? Ang nangyari? Tumugon ang Diyos. Dumating ang another deposit ng Holy Spirit. Pagkatapos niya manalangin, nayanig, alin na nayanig? Nayanig ang kanilang kinalalagyan at silang lahat ay nagpuspos ng Espiritu. At pagkatapos noon, ang resulta, fresh again, flow again, at sila naging buntapang na nag-aral. Walang nakahadlang sa kanila. So hindi sila naging stagnant disciples. The problem, ang problema ng mga disciples kapag dumating na sila sa tinatawag na, ngayon, alam ni Satanas na kapag pinipresecute, lalong dumadami, lalong kumigising. Habang hinahadlangan, lalong napupursige. Naalaman ni Satanas na hindi pala effective na yung bandaan mo ay wala. Sabi na, katulad ng isang pastor na dating hitman, bumabaril ng inumpal, nagbabaril, nung makakilala sa Panginoon, binantaan na papatay, tinawanan niya. Kung nung araw nga, sabi niya, hindi ako takot pumatay at hindi ako takot mamatay. Ngayon mo pa ako mababantaan na nakikinos ako, na alam ko tiyan kung saan ako pupunta. Hindi kaya. So yung mga banta-banta, hindi kaya. So natong na sa bisinda, natalang sa tanas na hindi effective yung kanyang pang-prosecute. May binago ng technique. Ang technique niya ngayon, pag nakita ka niya, hihintiyan ka niya. Hi friend. Hanggang sa maging unti-unti ka na, okay lang yan kung hindi ka dumalo ng pagsamba. Meron pa naman susunodin. Ganyan ang technique ni Satan. Yung tanggal mo sa isipan mo yung mga bagay na mahalaga at gawin mong hindi mahalaga. Hanggang sa mag-unti-unti ka ng malamig. Di ba? Yan ang technique niya. At bandang huli, ang magiging magiging stagnant ka ng believer. Kung magiging stagnant ka ng disciple. Malalaman mo kung ano na mangyayari sa iyong buhay. Yung prayer life mo, yung buhay panalangin, wala na. Yung pagdalo sa araw ng pagsamba, wala nang kahala-hala ka. Parang ano yung obligasyon? Wala nang pag-ibig sa Panginoon. Kaya nga yung sa aklat ng Revelation, yung may kaso na malamig na ang inyong pag-ibig sa akin, sabi ng Panginoon. Diba? Sa Epeso yata yun. Yung church ng Epeso. So, sabi ng Panginoon, yung ringatang puso, ang makikita natin, hindi tayo maging isang stagnant disciples. Kanina na, kinausap ko po yung may mga hawak ng tao na mga babautismuhan. Sabi ko, mag-prepare kayo sa pagkat tinuruan ko na kayo kung paano gagawin. Sagot ni Sister Wade, sabi niya, Pastor, kailangan ba talaga ako ang magbabautismo? Sabi ko, mamaya malalaman mo ang sagot. Kung hanggang ngayon hindi mo magawa, hindi ka mag-flow para ka mag-baptize, paano natin magagawa yung tuo ng Panginoon na sabi niya, umayo kayo at gawin yung mga halagan ko ang mga tao. Hindi lahat, hindi pastor, basta nagtatrabaho nun. Ano ba ang rule ng pastor? Papakita ko sa inyo. O wala yung ano ko. Ang rule ng pastor, ito, may bibigyan ka ng sample. Ang trabaho ng pastor,
shepherd, guide, counsel and support. Tapos, i-consolidate yung mga consolidators. Ibig sabihin, palakasin yung mga nagdadalaw. Ito yung trabaho ng pastor eh. And then, ang sabi dito, resolve conflicts, pang-ayos ng mga komplikado sa simbahan, o sa mga kapatiran, sa mga disciples. And then, care for the spiritual well-being ng bawat isa. That's my job bilang pastor. Pero yung paggawa ng alagad, hindi lang trabaho ng pastor yun. Trabaho natin lahat yun. Amen. So ngayon, kung lahat ay gagawin ng pastor, paano tayo dadami? Kung isa lang ang gumagawa ng alagad. Nakuha niyo ko? Ano nangyari sa atin? Stagnant. Hindi pwede maging stagnant tayo. So bawat isa sa atin kailangan flowing disciple. Dito pa lang malalaman natin kung for the decades, sa mahaba-habang dekada na, malalaman mo kung nagpuplo ka o hindi. Halimbawa, pwede ba ako mag-sample? Okay, ito lang. Halimbawa, si Ate Wing, si Sister Wing, ilang taon na kayo, dyan lang kayo lagi umupo. Every Sunday, dyan lang kayo nakaupo. Parang nabili nyo na yung upuan na yan. For a decade, dyan kayo nakaupo. Kaya naman kayo umupo sa iba. Kailan yung malilibog siya ka? Di po ba? Kaya minsan hindi na yung maupuan ng iba kasi bakit? Ay, dahil sila nakaposto. So makikita nyo, stagnant na tayo dyan. Nakukuha nyo mga kapatid. Ako hindi ko ginusto mag-i-stagnant na manampalataya. Ang first ministry ko sa church, sa paglilingkod sa Panginoon, dahil bago ang unang ministeryo, alam niyo kung ano? Ang ministeryo ko po, nahayo ng iba ang maglinis ng inidoro, ng CR. Yun ang trabaho, linis. Linisin niyo ang buong CR na yan. Sabi ko, Brad, alin pa ang kukuskusin dito? Basta yun, linisin mo yan yung inidoro, kailangan mo bango yan, gano'n. Mayroon namang panglinis ba? Yung toilet bowl, toilet duct, kumusunod, para mabango yung CR. Yun po yung una. Pagkatapos, nung natapos na ako, ang pangalawa kong ministry, hindi ako naging stagnant sa CR. Nag-improve ako. Punta naman ako dyan ako naman ginawa, punasan yung mga upuan na yan. At mga upuan, mag-isa lang ako. Sabado pa lang, pinupunasan ko na yan. Pag madaling araw pa lang, yung CR lilinisin. Pag Sabado ng hapon, yung lahat ng upuan, pupunasan ko yan, at pinapanayin ko yan. Doon, pagpalayin rin ninyo yung lahat ng mga upo dito. Nakita nyo, hindi ako nag-isa na. Pagkatapos ko yan, nag-isip na naman ako na pwede ko pang magawa. Hanggang sa, ayan, may talent pala akong kumanta. Kundi, kanta-kanta, ayan, kasama kami nila Junyan. May mga picture pa kami natin yan, special number, banda dito, banda doon. Kasi ba, 4 kami. Si John, ako, sino po kasama natin? Si Pastor Hea, saka si Paring Rojan. Ayan. Ang kanta namin, ayan naman nila, ano na mga pormahan namin sa kantaan. Wood Charbet, Bill Ubiro. Yun yung mga kantahan. Tony Rodeo. Yung mga kanta namin kinakanta. Okay, so, ang magkanta-kanta, hanggang sa tuloy-tuloy na yung flow. Pagka hindi tayo mag-flow, mag-stagnant tayo, mahirap. Di po ba? Ang isang bata, mula sa edad na 10 hanggang sa 3 taon, kapag hindi tumayo at tumakad, may problema yung 10 ni bata. Amen. Kapag hindi nagsimulang magsalita ng mama, papa, mama, yung mga pangalan ng pamilya, may problema. Ang simbahan, ang church, kapag hindi makatayo sa loob ng 1 taon, may problema ang
church. So ano na ang natin gawin? Mamaya po, makikipag-meeting ako sa mga kabataan kasi may ano tayo na iayos natin ang organisasyon ng bawat edad-edad, iba-bracket natin para yung gain interest saka yung mga iniisip nila magkakatugma. Yung mga bata mula edad na 2 taong kulang hanggang 11 years old, tawag dito, children. So yung 12 hanggang 23, youth. Pag pumasok ng 24 hanggang 30, habang wala pang asawa, ay young adult. Yung mag-asawang bagong kasal, hanggang habang walang anak, pasok sila sa young adult. Yan, diba si Erling? Meron sila mag-uusap. Halimbawa sa learning, ganoon gagawin natin sa sunod. Although yung mga hawak na natin, mga young adult, young professional, yung mga young professional, sila mo nang hahawak. Sabi nga ni Toto, okay, nalis na kami doon. Wala na akong bubus kayo. Paano na si Perla, hindi mo na yung mabubus na. Kasi nalipat na siya ng learning. Di, sama-sama pa rin din. Pero meron na kayong organization na kung saan yung pagdating sa learning yun naman mahihiwalay. So mga kapatid, paano hindi tayo maging stagnant na mananampalataya? Kasi pag naging stagnant tayo bilang alagad ng Panginoon, paano na? Imbes na maging blessings tayo, magiging daan tayo ng mga sakit sa buhay ng isang tao, spiritual. Kaya mas piliin po natin maging running water o maging pagkatulad ng isang running water. Makita niyo yung tubig natin, kahit medyo malabo yan, pero running water. Di ba yung ilog natin, di ba pag bumabaha, running siya. Ngayon malabo, pagkatapos ng labo, ano masunod? Inaw. Dahil bakit? Flowing siya. Hindi siya stagnant. Ang stagnant, kung ano lang kulay nun, yun na lang talaga yun. Yun at yun. Dekada na, ganun at ganun. Walang mangyaring pagbabago doon. At hindi yun ang gusto ni Lord sa atin na isang simbahan. Dapat running water tayo o running flowing, laging sa liwa. Kaya nga ang church ay, ang mga mananampalataya ay sa Old Testament, inahanin tulad sa dapat sa isang agila. Di ba ang agila? Mataas. Tapos ang lifestyle ng agila, hindi siya kumakain ng mga nangagaling sa stock ng lugar. Ano yun? Laging sariwa kanyang pagkain. Meron ba tayo na hindi ba kapatid? So napakahalaga sa atin. Habang nagkakaedad tayo, hindi tayo stagnant. Nag-i-improve tayo. Yung asawa ko, si Pastora, mapagmasid yan. Pinagmamasdan niya yung mga nasa PMC Rizal District ng magdatingan, puro mga dikotse. Puro mga dikotse. Tapos sabi niya, yung taga-bis ka? Che, wala po. Puro nakamotor, tricycle. Nung araw, bisikleta at kaliwat kanan lang eh. Punta ng Montepisa. Narating ko doon. Ang dala, kaliwat kanan. Kaliwa kanan. Magkanyang tayo. Pero ngayon, mga nakamotor, mga naka-tricycle. Natutuwa naman din sila. So, hindi tayo nag-i-stand lang ng dati. Ang pagsamba natin, walang ganyan. Diba? Wala tayong TV. Di, ganun lang tayo. So, tinitingnan natin yung ating bahay. Isang bahay, puro inaanay na. So, hindi dapat maging ganyan lang yan. So, it's time na mag-pray tayo kay Lord, katulad ng mga alagad ng changes. Mga isang taon pa, pwede na tayo magpagawa ng poste. 5 poste. Bali 10 poste. Sa gilid dyan, sa kagilid dito. Tapos ibubutas lang yan sa buong na yan, iaabang.
Walang gigibain mo na. Pagkatapos, pag nalagay na lahat ng poste, doon sa ibabaw, lalagyan ng giga, papunta doon, papunta doon. O, pag nalagay ng giga, magsisimula na magkabit ng trusses. Pero kung nagtitipon tayo, may trusses. Pag nalagyan ng bubong, na long span, saka tayo magtatanggal ng bubong. Dahil may bago ng bubong. So, hindi tayo naging stagnant sa ganito lang. Nakikita ninyo, ini-improve ni Lord ang ating lugar. Amen? O, may kuryente. Ready na ba po yung pambayad ng 13,000? Ha? Bumaba? O, maganda. Wala pa ka natin silog, bumaba daw. O, pag nag-rating tungkol sa pagpapakabit ng kuryente, atin ka na, ihanda mo na yung halaga sa pagpapakabit. Kasi magbabago na. Hindi na tayo magiging stagnant lang. Dapat tayo bilang mga nanampalataya ay hindi maging stagnant. Tayo ay maging gaya ng ilog na dumadaloy. Napansin niyo yung tubig na dadaan ngayon dyan. Dadaan mo ba siya ulit? Katingin nyo. Ha? Umapos na, nakarating na. Ngayon, dumalo ngayon. Mamaya-maya, nagpunta na sa baba. Dapat ganun tayo. Yung mga disciple ay ganun. Eh, pagpasdan natin mabuti, yung halimbawa, tayo dito. Tayo dito, ako, ilang taon na akong pastor. Sino ang gusto mong pastor? Diba? Hindi naman ako mapanghabang paano na pastor dito. Diba ba? Kailangan mayroong church. Pag nawala ako, paano na? Diba? So dapat ang church ay hindi stagnant. Mayroong mga nakahanda. Sabi nga na isang mga ngaral, sabi ni Pastor Miles Monroe, ni Bishop Miles Monroe, patay na siya. Ang sabi niya, pag wala kang hinanda, pag hindi mo hinanda ang iyong mga young adults o yung mga young professional, pagdating sa management and administration, pagdating sa calling ng mga pastor, pag nawala ka, bagsak ang church. At dahil dyan, wala ng pastor, ano mangyayari? Mag-i-scatter ng mga tao. Ano mangyayari? Ang iba pupunta ng GIL, ang iba pupunta sa bayan, ang iba pupunta ng CCE. So, magkakanya-kanya ng mga kasi wala naman yung pastor namin. Yun ang ibig sabihin niya. Bakit? Nag-stagnant eh. Wala siyang naihanda. So yung legacy niya, wala. Minsan nga doon sa devotion, maganda yung nakalagay sa devotion tungkol sa family matters. Alam niyo, sabi doon sa awit, Proverbs, sa Kawikaan chapter 17, verse 6 yata yun. Ang sabi, ang mga apo ay karangalan ng mga lolo at lola. Kaya si John, bilisan yung dalawa, ay joke lang. Pag nagkaroon kayo ng anak, ang laki ng karangalan niya. Karangalan sa kanya na, diba, sabi doon, makanlong ang kanyang apo. Talaga, kung paano niya inalagaan yung kanyang anak, mas matindi pa yung mapapalaga sa bakit? Karangalan ng isang lolo na mayroon siyang apo. Napansin nyo? Then, pagkatapos, ang sabi, pero yung mga magulang, karangalan ng mga anak. Yun po yung sinasabi doon. Ibig sabihin, kung tayo na yun, ay hindi natin aayusin yung pagiging magulang natin sa ating mga anak, sa ating pamilya, paano tayo ikararangal ng ating mga anak? Yun ang dabog. Kaya dapat dito, sabi dito, mag-ayos tayo bilang magulang para mayroong karangalan ang ating mga anak. Kinararangan tayo ng ating mga anak. Sa simbahan.
church. Pumunta ako ng Wawa. May mga nakalagay sa pintuan. Nakalagay din sa pintuan. Mayroong logo. Pagtingin ko, sa Wawa, kasi nagpasubo ako ng itak eh. Pumunta, hinanap ko yung panday sa Wawa, pumunta ako. Pinasubuan ko itak ko. May nabasa ko sa pintuan. Ikinararangal ko, ako yung maging isang iglesia. Iglesia ito. Diba? Pagpasok ko doon sa pandayan, yung panday doon, ibang iglesia naman. Nakalagay doon, ikinararangal ko na ako yung maging isang fourth watch. Fourth watch. Fourth watch. Kahit sa pintuan, makikita nyo eh, pinapakita nila na hindi sila stagnant. Nakapagpahayag sila. Tayo, hindi ba natin gawin yun? Itinararangal ko na ako maging isang mahaki ng PMC, Base Camp, Montalban. Okay, baguhin na pala natin ang pangalan daw natin. Kasi yung Grace, PMC Grace, Montalban. Tapos, yung Centelia, nag-improve sila. Nakabili na sila ng lote nila. Alam mga natin ang Panginoon, nakabili sila. Nag-down sila ng 500,000. Meron daw nag-donate kasi ng pera. Pero ang gusto nung nag-donate, ibili nila ng lupa. Ay yung sayot, wala naman silang mabili, kaya hindi sila napunta. Napunta sila sa Centelia. Ngayon, lumipat na ang Centelia, kaya hindi na sila Centelia. Kaya ngayon, mapangalanan silang PMC Sayon, Montalban. Lumipat sila ng ulong, ay carton. Alam niyo yung carton? Nandun sila ngayon. So, ang pangalan, dahil outreach pa sila ng Sayon, kaya ang pangalan sila PMC Sayon, Montalban. Laging may Montalban sa dulo. Sabi ko, pag ganyan, mapaguhin namin amin. Gagawin namin PMC Base Camp, Montalban. Diba? Kala nyo, sinusulo nila yung Montalban. Montalban din kami Hindi po tayo Montalban ngayon. PMC Base Camp, Montalban. Saan pa yan? Saan Sigro? Siyempre. Diba? Buong Montalban na rin yung sakop natin. Abay, pag-agawan natin ang mga tao sa Montalban. Mangyayari lang yun kung hindi tayo start ng disciple. Yan tanong mo sa iba, kailan pa kayo magkukontak ng fellowship sa bahay niyo? Amen. Kung mananatili lang tayo ganito. Bakit? Kasi nga, namuhay na lang tayo sa comfort. Walang persecution eh. Ang iba, pag nagkaroon ng problema mabigat-bigat, nasa church. Kaya tuloy, pag umating sa simbahan, dumating, umiiyak, may problema to. Nasa church. Kaya minsan yung pastor, pag yung mga pastor na sa Mateo, sabi niya sa Diyos ko, pag maraming problema mga membro ko, puno ang simbahan. Dapat pala, pastor, manalangin mo lang sa Diyos. Punuin mo ng problema lahat ng membro. Para linggo-linggo, puno ang simbahan. Ganun na nga siguro, pastor eh. Kasi pag walang problema, iniiwanan ako eh. Minsan, 30 na lang kami. Maayos ang buhay, walang problema. Sabi ko siguro, may mali doon sa mga disciple. Hindi pa rin. Maunawaan natin ang ating kalagayan bilang disciple kung ano ang dapat nating gagawin. Amen po ba? Hindi magtatagal, makikita niyo yung mga hindi stagnant dito sa atin. Magugulat kayo. Magugulat kayo pagka nakita niyo na fellowship, may mga gawain, makita niyo na halimbawa, sino naniniwala dito na ang lahat ng kaloob ay pwede naman din sa atin? Pwede natin gawin yun. Tulad ng ginawa ng mga alagad, sila ay nanalangin. At ang tanging paraan lamang para ang church ay maging stagnant at mapagpapala sa lahat ng bagay, walang iba kundi ang Holy Spirit. Siya yung dapat nasa atin. Tingnan nyo lang sila mag-pray. Ano nangyari? Tumugon ang Holy Spirit.
na sila pinagpala. Mapasin natin kahit si Pablo sa si Silas, kahit sila yung nakarsel, nakulong. Pero kung sila mag-pray, nandun ang freedom, nandun ang convert. Saan man sila manalangin, nayayanig. Tayo naman din ay pwedeng yanigin sa pamamagitan ng ating mga panalangin at pagsunod sa Panginoon. Amen po ba? Kaya sabi ko nga, yung mga campers, yung mga batang sumama sa camp, dapat hindi stagnant. Pagdating sa sunod camp, kung nakaraan ay evangelism sila, sa sunod na taon, pag nangyari sa Santa Maria, Bulacan, na inaano na namin ngayon, pinag-uusapan na 1 year preparation. Kaya ngayon yung mga kabataan, kinakawel sa mga kinarosaan, dapat ngayon maggawa sila ng mga, ano tawag doon, passbook, para sa loob ng isang taon, magliga ngayon ng mga bond paper lang na passbook, para magkaroon ng camp savings, para hindi tayo maging stagnant na gano'n lang. Lahat ng nakasama ay kasama doon sa pag-iipon. Para pagdating ng youth camp, mayroon na silang depositong pwedeng dagdagan na lang. Ang sabi ko nga, kinakausap ko yung 4 doon na kabataan sa amin, kinakausap ko. Yung 4, kinuha ko ng mga pangalan. Pagkatapos sabi ko, mag-iipon tayo, maghuhulog kayo. Kung ikaw ang naghulog, nakalagay doon kung sarili mong hulog. Ngayon kung mayroong mga sponsor, may naghulog, nakalagay doon. Ngayon kung hindi ka, pagdating ng panahon, hindi ka makakasama, pwede mong kunin yung pera mo. At least, nasa savings. Katulad ngayon, mag-convention. Ang convention natin sa Gapan, ang seminar sa San Roque, Nueva Ecija. So, sino yung gagalo ng seminar? Ang usapan doon ay pangbayad, pamasahe. Tapos, meron pa po tayong linggo, convention. Yung sama-sama doon sa Gapan. Tawag doon, conventional center yata ng Gapan. So, sasakyan na naman. So, kinakailangan natin maganda roon. Kaya kinakailangan, simula mamaya, pwede na mag-start yung sa kaban natin na mag-separate ng pag-iipon para makapag-subsidy sa sasakyan. O isang sa amin siguro dahil marami na sila. Kung pwede kami isang pan kami doon, bahala na kami sa pangbayad namin. Dito ilang pan tayo, so kailangan natin paghanda. Hindi natin magagawa ang mga bagay nito kung tayo maging staff ng pananampalataya. Kailangan flowing po tayo. Kailangan ready po tayo sa pagbabago. Amen po ba? Ready po ba tayo sa pagbabago? Sa sayon niya, minsan nagsalita ako sa sayon, sabi nila, naku pastor, nasagasaan mo yung isa nating elders. Bakit o? Talagang dyan lagi umuupo. Sabi, hawak-hawak yung dibdib nyo. Ang sakit naman. Kaya sabi niya, nabili mo na ba yung upo na yan at diyan ka na lang lagi. At pag may umubong iba, galit ka. Stop ng people. Pwede po tayo dapat. Alam ba, kayo dito sa church. Pagdating natin, walang tao sa unahan. Umupo ka sa unahan. Ano pa mayroon sa unahan? Siyempre. Sa pagsunod mo, may blessings. Di po ba, amen? Yun ang mga taong nag-flow. Sabay, flow. Yung nakakasunod. Tayo, ilang taon na tayo mga mananampalataya. Alam natin tayo ligtas. Yung mga tao na sa paligid natin hindi ligtas, kailan natin sila tutulungan na maligtas? Kailan? Ay, tawagin natin si Pastor. Bakit trabaho ni Pastor lahat yan? Hindi. Buti na lang, naunawaan ko yan, kaya medyo nabawasan yung aking tuklap sa ulo. Kaya napansin mo ba nyo na lagi nakabrush up yan? Mayroon mong itinatago yan. Ngayon, tumutubo na unti-unti yan. Kasi nagbabawas po ako ng stress sa pag-iisip. Amen po ba? Kung iisipin ko lahat ng inyong kapakanan, tama po yun. Pero makukuha mo sa para, relax lang. Dahil hindi kaya ng isang pastor. So ano dapat trabaho ng pastor? Ihanda po kayo doon. Halimbawa, ganyan, nagsimula ka ng sentro, nagsimula ka mag-sentro, tumanggap, nagtulungan mo lumago.
So, ibig sabihin yan, ikaw na magpapasimuno niyan. Maganda ka ng fellowship para dyan. Ihanda natin sila. So, katulad po niyan, sa linggo, ang preaching ay tungkol sa water baptism. O dali na dito lahat ng bautismuhan para pagdating ng susunod na Sabado, 27 yata yun, schedule na ng umaga para i-baptize, ihiramin natin yung susunod yun. O pag magbabaptism tayo, pwede tayo maghanda ng merienda. Pagkatapos yun, uya na. Amen ba? Picture-picture. Pagkatapos, yung mga nabautismuhan, anong gagawin? Alagaan ng mga nag-akay. Amen po ba? So, hindi tayo magiging stagnant. Dapat flowing tayo. Tignan yung mga alagad. Yung mga alagad, hindi nila pinayagan ng gano'n. Kaya makita natin ang technique ng kaaway kung paano tayo magiging stagnant. Paano tayo hindi makakakilos. Ano ba ang diskarte ng Diablo ngayon? Para ang church, ang katulad natin, ay hindi mag-flow. Nakakatuwa yung fellowship. Dahil nung plano sila, nalaman ko lang pababa na. Nag-aabang ako sa dam, sa terminal ng bangka. Pagdating na mga sabi nung Pastor Jeff, di, magpe-fellowship daw kayo. Nagplano sila sa taas. At ako daw magiging speaker nyo. O, kailan? Sa June 12 daw. Madali ay yun, 2 weeks lang. Sa linggo't kalahati lang, di ba? 2 linggo lang, fellowship na. So, okay, fellowship. Punta. Tapos, kung gagawin nyo yun na sport fest, sabi ko dapat, kung sinabi mong family, dapat pang pamilya yung hindi pang labanan ng mga simbahan. Dapat labanan niya ng isang pamilya. Sige, rambolin nyo. So sabi nung elder na teacher sa Inigan, sige pastor, ipupurso natin yan. So kaya gumawa sila ng mga, habang nag-meeting kami, sila gumawa ng mga puno pudding, tapos sila nag-isip ng mga palaro na lahat input. So okay. Sa kasabayang palad na, meron pa yun yung malaking bola, yung volleyball ng malaking bola. Kaya lang, pagdating doon, yung malaking bola, ayaw naman mahanginan. Buta siguro. Volleyball na lang talaga, yung volleyball talagang maliit. Mas enjoy daw yun eh. So, makikita nyo, kahit kunti lang ang preparasyon, pero dahil sa gusto mag-flow, magandang resulta. Amen po ba? So, kaya sa atin sa church, pwede natin i-plan yung ating sariling family day. Gusto ba niyo yung may sariling family day? Yung sariling family day po natin, iba naman ang diet. Alam mo na, family day, parang reunion yan. Pupunta ng isang lugar, depende sa lugar, resorts. Pagkatapos, kainan, paning lahat, kasama lahat ng mga, pati mga bago, pati sa mga pamilya-pamilya. Luto ako sa family day. Nandun yung mga pamilya nyo, katulong, na lumalaro. Kasama yung mga bata. Si Aling, naging modelo na si Aling doon. Pagtanggap ng kanilang premyo, ang ginawa ni Aling, tinarya-tarya na agad. Sabi niya, ganun ang gawin din natin. Tarya-tarya na sila. Di ba? So mga kapatid, ang panghalaga na sa isang katawan ng Panginoon, tayo ay hindi stagnant. Lalo na yung mga hinawatan. So tayo ngayon, ang tanong natin sa sarili natin, how many years na tayong mananampalataya? Pero still, ganun pa rin tayo. Tanong ko rin sa sarili ko. At tanong ko nga sa sarili ko, ilan na ba ang na-desire ko? Nag-improve ba ako? Sabi ko, dati nag-iisa lang ako, na-improve naman, nadagdagan. O din nadagdagan ko sa bahay. Okay naman, nag-improve. Sabi ko, pero tapos ngayon, may nagpapahiwatig pa. May gusto pang idagdag, ibinibigay na sa amin yung bata. Sabi ko, mag-isip ka muna. Baka ako na maging nanay-tatay niyan, kawawa ko niyan. Kaya hindi mo na, hindi ako pumayag. Sabi ko, tumigil-tigil ka. Pag nandito ka na sa bahay, ang kulit mo, pwede yun. Pero pag wala ka, ay naku, kawawa ako din. Dahil nga lang sa isang yan, problematic ko dyan eh. See? Okay,
din. So marami nangyaring improvement. Nag-flow din naman din. Kaya sa akin, tanongin natin yung yan sa lahat ng aspeto ng ating bahay kung tayo nag-flow. Pagdating sa pamumuhay, nag-flow din dati, kaliwat kanan lang din kami, pag-alin sa bayan, pumunta rito. Tapos, nag-pray kay Lord, nagkaroon ng bisikleta. Tapos yung bisikleta, palit-palit ng klase ng bisikleta kasi nagkaroon ng motor. Ngayon, tricycle. Tapos sabi na ni Pastor Jong, Pastor, ang bagay sa'yo yun, Montero. Sabi ko, Montero mo, magkano mo Montero? Basta Montero, patangkat. So, Montero daw, kaya ba kayo magkaroon ako ng Montero? Baka ba naman, pag nagkaroon ako ng Montero, sabi niya, ibuubos yung ikaw po, text si Manya. Ako siya, di ba may monitoring tayo? Nakikita yung monitoring. So makikita niyo kami, nag-model kami. Eh, huwag kayong magtaka kung magkaroon kami ng gano'n. Kasi makikita niyo sa monitor ng financial natin, nandun kami. Palapakan natin si Lord. So ang pagkahalaga makita natin ito na hindi tayo stagnant. Makikita niyo, even kami, pinapakita namin na hindi kami naging mabagal lang, pero hindi stagnant. Kahit tandaan, umaagos. Amen. Di ba, kagabi bumaha. Maganda nga pag may dumating na baha eh. Alam niyo ba ang Holy Spirit parang baha? Sabi ng Bible, dumating ang ugong, parang ugong, yung Holy Spirit. Sino na nakasaksi na nasaksi niyo yung pagdating ng malaking baha? Yung, sabi niya, ulo ng baha. Di ba, dumadalo yung pumaragasa. Ano ang dala? Ha? Dami dala, lahat ng basura tinutulak niya. Okay, maliwanag. Pati may mga damuhala pang kasama niya, mga malalaking aso, masabay pa din eh. Tulak-tulak eh. So pagka ang bahal dumating, ang tulak-tulak niya, no? Mga basura dumi. Di ba si Marlene, nagpapaliwanag kanina sa daluyan. Ang baha pag dumating, kasi hindi naman stagnant, di ba? Pag dumating yan, matindi ang dala niya. Minsan na tumatawid kami, papunta kami sa bayan, ng lakad lang kami dati galing dyan. Sisimpa kami sa Pabalik-Baliti. Kasama ko si Bini, Brother Bini, tatay. Tatawid kami dyan sa ginagawang flood control dyan. Diyan kami tatawid, tapos dun sa mahugan yan sa kabila. Hindi na mababaw. Baha hanggang dito, langoy. Sabi, pilisan nyo, andyan ang malaking baha. Aasam talaga yung tawid kasi andyan ang laki. Pagkasampa na ng pagkasampa, yun na. Pagkasampa sa tubig, sa pampan, andyan na. Ay, sabi niya, buti na natawid. Wala na tayo patawid. So, grabe yung baho, grabe yung basura. Meron tayong lesson na makukuha dito. Ang Holy Spirit pag dumating, parang baha siya pag dumating. Ano ba gagawin niya? Anong gagawin niya? Nilinisin niya tayo. Tatanggalin niya lahat ng basura natin. Darating siya, makakaplo siya. Tatanggalin ng Holy Spirit lahat ng dumi natin. Kaya tingnan niyo yung mga alagad. Okay sila eh. Pag nag-pray mo sila, nagpe-pray sila. Sabi niya, Lord, ang daming basura. Sabi niya, nandiyan si Herodes. Nandiyan si Poncio Pilato. Nandiyan yung mga taong hindi sumasampalataya. Laban sa iyo. Anong kailangan namin, Lord? Kailangan namin ngayon ng kapangyarihan ng pangalan mo. Sabi, lubin mo na kami gumawa ng mga miracle sign kasi kung wala yan, ang hirap. Hirap paniwalain ng mga taong ito, ang titigas ng ulo. Ibig sabihin, kailangan talaga ng prueba. Basahin yung sa devotion, sa chapter 9. Si Pedro bumubuhay ng patay. Pinasundo nga siya eh. Kasi bakit? Nagpuplo siya eh. Meron siyang fresh anointing galing sa Holy Spirit. So makikita niyo, pinatawag siya kasi patay nga po yung babae, ang pangalan po si Dorcas o pinapangalan ng Tabita. Pagdating ni Pedro doon, pinalabas ang lahat at siya'y lumuhod at nanalangin. Sabay, hinarap ang bangkay, sabi niya, Tabita, bumangon ka. Bumangon si Tabita, bumangon yung patay, si Dorcas o si Tabita. Pagbangon niya, ang sabi sa Bible,
Nabasa niyo ba kung ano ginawa ni Tabitha? Nakatingin niya kay Pedro, sabi niya kay Pedro, ganito, tingin ka sa akin. Sabi niya, dumilat ang mata. Hindi kinindatan, dumilat ang mata. At siya'y umuho. Tinawakan ni Pedro sa kamay, at tinawag ang mga babae ng mga balo na umiiyak doon sa labas, at ito na yung inyong inaiyakan. Buhay na. Bakit nabuhay? Ano dahilan? Dahil si Pedro ay fresh and glowing disciples. Sabihin sa isa pa, fresh and glowing disciples. Sariwa na dinadaluyan ng Espiritu ng Diyos. Yun ang kailangan natin. So anong kailangan natin gawin? Kung tayo man ay ganito, na matagal na nag-stagnant, ang kailangan natin prayer. Natanggalin tayo sa ganung buhay na hindi lumalabog, na hindi nangyayari. Sa lahat ng parte ng ating buhay, paano natin magagawa yun? Susundin natin ang mga salita ng Diyos na ating nababasa. Amen. Halimbawa ko kayo, sino gusto sa inyong hindi stagnant ang inyong pananalapi? Andiyan ba kayo? Kami mag-asawa, nag-uusap kami dalawa kahapon. Sa tricycle, nag-ayos ako ng motor. Sabi niya, tingnan mo, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Buong taon namin hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Nagkakasakit, pero hindi na hospital. Bakit? Naunawa namin ang salita ng Diyos kung paano gawin. Nagtapat kami mag-asawa pagdating sa pera, sa Panginoon. So kung gusto nyo malaman ko yan, malalaman nyo yan sa monitoring. Kasi ginagawa ni Erlene na siniset ko sa lahat ng bahagi ito na pumibigay sa Panginoon. Yung kung mga hindi kasama niya na hindi napapadala, hindi po kayo napapadala kasi hindi pa kayo bahagi ng mga kasama sa monitoring. Pero darating pa noon, magiging bahagi niya. Kaya nga ang deklarasyon natin sa Panginoon, itong mga kasama natin nagtatapa na aniin natin yung ating mga ginagawa sa Panginoon. Kaya hindi malayo magkaroon agad sila ng mga sasakyan. Ako nga, iniisip ko, sabi ni Jane, gusto ko ba dito ang L300? Papasok sa amin. Pasok, yung jeep na, pasok eh. L300 pa. Sabi ni Pastor John, Montero daw, pero gusto ko L300. Si Jane, huwag ganyan, masyadong malaki. Hindi mo pa kaya ito. Sabi niya. Sige, hindi pa talaga. So, sino po sa inyo nito gusto magpalayan tayo ng Panginoon? Kailangan mag-flow po tayo. Iwanan natin ang stagnant life. Huwag tayong makumbento na galing lang. Manampalataya tayo sa Panginoon na lahat ng kanyang pangako magaganap sa atin. Gusto nyo maganap sa atin ang pangako ng Panginoon? So, makaganap lang ang pangako ng Panginoon kung alam natin kung anong ginagawa niya sa mga pinangakuan. Di ba may kanta si Marlene? Yung kanta ni Marlene na, pangako mo, aking panghahawakan. Ano sa Bible ang mayroong mga pangako? Anong mga pangako sa Bible na hawak natin? Yun ang ipag-flow natin. Doon tayo mag-flow. Kaya umaga yung ang pag-usapan po natin. Paano tayo magiging fresh, at paano tayo magiging glowing disciple, at hindi tayo magiging stagnant. Sana po meron tayong natutunan ngayong umaga. Ready po ba kayo? Kaya, pagkatapos mong tanggapin ng Panginoon, ang second decision mo ay paano mo susundin ng Panginoon. At isa na ay ang water baptism. Sa susunod na minuto. So, okay, tayo manalangin. Tayo lumako sa manalangin.